Okay, so, tuloy natin yung discussion 'no. So, yung last time 'no, naputol tayo, about dito sa list nung lahat ng customer. So, list pa lang 'to. We're just, listing lahat ng laman nung database natin. Pero siyempre may mga iba pa tayong functions na kailangang i-implement. Okay, so una diyan is about doon sa pagke-create ng new customer 'no. Kumbaga parang hindi tayo since ito lahat seed data siya, siyempre sa atin kailangan din natin mag-create ng, form para tayo mismo yung magke-create ng, ating customer. So, paano natin gagawin 'yon? So, dito sa controller natin meron tayong dalawang function na gagamitin para gawin yung task. So, una yung ating create function and then yung pangalawa yung ating store. So, ang idea lang naman dito guys 'no is that, yung create is ito yung function na kino-call natin para i-display yung form. And then once na ma-click mo na yung submit button, ang tinatawag na function doon is yung ating store. Kaya siya dalawa, 'no? Kasi kailangan makita mo na siyempre sa screen kung ano yung form. Then after that, pag-click ng submit or save, separate action siya. Okay? So yung action for displaying the form and then yung action for clicking the save functionality. Okay? So, ito yung controller natin. And then, pagdating niyan dito sa ating view, no, so, syempre, yung form is view siya. So, meron tayong ditong create blade template na para sa customers. So, ito yung magiging form natin para dito sa action na to. Okay? So, yung unang gagawin natin dyan is, tawag dito, mag-create muna ng view, which is ito, na-create na natin, and then, meron tayong form sa loob niyan. Okay? So, ito, basic HTML, ano lang naman to, basic HTML functionality. So, meron tayo ditong form, and then sa loob, may mga input tayo. Diba? Then, syempre, partner siya with yung label natin. Okay? So, ito yung mga standard na details na hiningi natin, no, dun sa customer natin. Buksan lang natin ulit yung ating database. SQL Workbench. And then, nakabukas pa ba yung SAMP? Yeah, working pa yung SAMP. So, dito, pag tingnan natin yung customer table natin, so meron tayong username, email, password hash, first name, last name, date of birth, phone number, address, tsaka yung mga flag natin. So, actually, ang importante lang dyan na kailangan natin lagyan ng kailangan isama sa form is yung mga nabanggit ko. No, ito, simula dito sa username. Kasi itong ID, ano to primary key yan So, sa database naman yan. So, itong mga details na to, yung mga in between, the primary key, tsaka yung ating mga dates. Ito yung mga deleted, at created, tsaka updated. Ito yung mga lalagyan natin ng form. Okay? So, ito na yon, diba? So, input type, text, tapos para sa email, and then para sa password. And then, meron naman para sa name, text pa rin siya, tsaka sa last name. And then, sa date of birth natin, that would be a type of date. So, ito meron na si HTML5 na parang sariling input type as a date. No, dati kasi nung wala pang date na type, so talagang kailangan mong mag-create ng sarili mong HTML, no, to accommodate yung tinatawag nating date. So dati combination pa siya ng HTML tsaka JavaScript. Tapos minsan nag-i-include pa ng mga libraries, no, para magkaroon ng date picker functionality siya. So ngayon, built-in na kay HTML5, meron na talagang date na type for that. No, so anyways, mas madali na siya. And then, para naman sa address, ginawa natin siyang text area na para mas malaki yung ma-accommodate natin area. Okay, so ito yung view, and then pag tinignan natin sa controller, simple lang naman yung controller nito.
No, tatawagin mo lang yung customers.create na view natin, which is, ayun siya. No, nandun siya sa ating folder customer and then create. So, pwede na natin siyang makita actually. So, ang path nun, so malalaman natin yung path niya dito sa ating web PHP, no, sa route natin. Kasi syempre, kailangan meron siyang route para ma-access natin. Okay, so yung route for that is ito, yung pangalawang get natin. Ito, this one. So, ito yung una sa list, yung index natin, and then, meron din tayong route dito para sa create naman. Okay, so ayan, customer create. Tapos, ito yung magiging URL niya. So, /customers/create. So, tingnan natin. So, /customers/create. Okay, so hindi pa ata running yung app. So, i-run muna natin yung application. Hindi pa pala siya nakarun. So, dito, nandun pa tayo sa CIIT. So, CD ulit tayo doon sa CS. Yan, activity natin. And then, PHP, artisan, serve. Okay, so, ang tagal. Ano nangyari? So, check natin kung makikita natin. Ayun. So, running na siya. Okay, so, ayan, pineta dito. In-access. Ayun, ito yung form natin. Okay, so simple lang siya. Walang any fancy CSS, no? Just a plain HTML form lang siya. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, balik tayo dito sa ating index. So, since meron tayong create, so instead na parang i-type natin dito yung URL niya, no? Siguro maganda kung magkaroon tayo ng button, no? Siguro dito sa bandang taas, if you want to create a new record. So, paano natin siya gagawin? So, dito, sa taas ng for each natin, ganoon tayo siguro dito ng another div. 'Di ba? And then, dito sa div na to, maglagay tayo dito ng, ayan, pwede tayo maglagay dito ng another anchor tag. No? So, dito, instead na ganyan yung gawin natin, no? Instead na URL yung ilalagay natin, palitan natin siya. Gawin natin PHP yung access, no? Pwede tayo maglagay dito ng PHP code. And then sabihin natin route, and then kung ano yung value ng route natin, which is yung customers.create. So ayun yung pangalan ng route natin eh. Pag chinek nyo dito sa web.php, ayun siya. Ito yung pangalan ng route natin. Okay, so save natin to. And then makikita natin yung link na yan dito sa taas. Okay, so pag kinilik natin siya, yun, no? Diretso tayo dito. So ngayon, kaysa naman na i-click natin tong back, siguro maganda maglagay din tayo dito ng back button. 'Di ba? Para pwede tayong bumalik dun sa list. So, paano natin siya gagawin? So, dun naman sa create, dito siguro sa labas ng form, pwede natin gawin yan. Maglagay din tayo dito ng href naman, no? Back to customers list. So, ganun din, no? Anchor tag na lang siya muna, no? Although, pwede natin kasing i-customize itong anchor tag as a button. So, syempre, through CSS. Diba? So, hindi na natin muna gagawin yon for the meantime, just the plain HTML code muna para maayos siya, no? Or I mean, para hindi na siya makadagdag pa, no, na iintindihin natin. Yan. So, anyway, ganoon din siya, no? Href route, pero this time, yung sa index naman, yung babalikan natin. Okay, so pag ni-refresh natin to, ayan, back to customers list, babalik tayo dito. Okay, so at least, interaction dito sa web page, yung gagawin natin. Instead na parang type natin or i-access natin dito yung mga routes. Okay? So ngayon, lagyan natin ng functionality, yung create. Diba ito? Okay na to. Yung store natin. Yan. Actually, ito na yun. No? Ito na yung pinaka-simplest na mangyayari dun sa store natin. Kasi ang gagawin lang naman dyan is first, i-validate muna natin yung data. Yung form. Ito, yung form na to. Kasi mangyayari dyan, pag nilagay tayo ng value dito, yung mga type natin dyan, so magiging request to. Tapos itong request na to, yun yung i-accept ng endpoint natin na store. Kaya ayan, merong request dyan.
So, itong variable na request, yan yung nagko-contain ng lahat ng input natin dito sa form. Okay? So, paano siya nangyari? Paano nangyari yun? So, dito mangyari yan. Una, yung request, meron siyang function na validate. Okay? So, ibig sabihin yan, yung lahat ng form na nandoon sa request, i-validate mo siya. Ngayon, ano-ano yung mga details na yon? Ano yung mga forms na yon? So, meron tayong username, email, and then hanggang sa phone number. Ito yung fields natin. Okay? So, take note guys, itong mga fields na to, yung username, email, password, hash, kailangan parehas siya dito sa create template natin, and then yung name ng mga inputs natin. No? So, gaya nito. So, dito, ang input natin, yung actual na text box kung saan natin ilalagay yung data, which is yung input, yung name niya, dapat the same din ng name dito sa validation natin. No? Kasi itong validation, ano yan key value pair yan. No? Ito yung key, tapos ito yung value. Diba? So, kaya merong arrow. No? So, lahat ng keys natin, dapat parehas dito sa name ng ating form. Okay? So, username, email, password hash, first name, diba? So, case sensitive yan guys. No? Kailangan parehas na parehas siya. Okay? So, kung capital letter yung isa, capital letter din dapat dito. Okay? And then, lahat yun yung ating magiging keys. And then, yung next is yung value. So, ano tong value? Yan yung mga rules na kailangang i-check dun sa specific na field dun sa form natin. No? So, for example, ito sa username. So, sinabi natin dito, kailangan required. So, meaning to say, dapat yung request natin, nag-exist yung username. Or else, may invalidate yung data. Okay? So, required siya. Tapos, meron tayo ditong pipe symbol. Yung pipe symbol na yan yung separator natin dun sa mga iba pang rules. So, kung halimbawa, gusto nyo magdagdag ng iba pang rules, aside na parang required lang siya. So, dito, set natin na yung maximum size ng username natin, o yung maximum character nung username natin is 50 characters lang. So, pwede natin ilagay dito. And then, at the same time, pwede rin natin sabihin na unique siya. So, unique saan? Sa customer table. Tapos, ano yung field sa customer table, which is username. Yun yung ibig sabihin nito. No? So, kasi dito sa, pag tinignan natin yung migration, balikan natin yung migration, dun sa ating create customer, so, in-specify natin dito na yung username natin, merong unique na constraint. No? The same din with email. Username and email, merong unique na constraint. So, kaya, nilalagay din natin dito, no? To make sure din natin na unique yung username. No? And then, the same din with email dun sa ating ina-accept na data. Okay? So, sa email, ayan, required, no? And then, at the same time, email, ibig sabihin, i-accept lang niya is email. So, kung any combination ng text na hindi mukhang email, so, i-invalidate niya yung ating request form, no? And then, ganun din, no? So, required, and then ito, minimum, no? Kapag minimum naman to, dito sa password, hindi niya i-accept any password na below 8 characters. Ganun yung ano niya. Ganun yung rules natin dito. And then, for the first name, last name, and then sa date of birth, dito, hindi na natin siya sinet ng required. So, nullable na siya, no? Actually, dito sa tatlong fields na sa baba, nullable. So, ibig sabihin, pwedeng null yung value niya. Pwede kahit wala silang ilagay. Diba? I-allow natin yon. Pero syempre, kung sa date of birth, if may value man siya, kailangan date yung itsura. Kasi kung halimbawa, date of birth, tapos nilagay mo, parang text lang siya. So, i-invalidate siya. Kahit na, tawag dito, kahit na parang meron siyang value, no? So, dapat date yung format niya. Pero dito sa address, ito totally, since nullable lang inilagay natin, kahit walang laman, no? Or kahit anong text yung ilagay mo, that's fine. So, mas lenient ito sa lahat, no? Dito sa phone number naman, yun, nullable, no? Ina-allow natin. Pero, yung max character lang ng pwede dun sa phone number is up to 20 characters. Okay?
So yan, nandun lahat yung validation no, sa part na to. So wala tayong mga any if statement, check kung itong value na to is ganyan. So wala na. Kumbaga parang kinocall na lang natin yung function which is yung validate, and then yung function na validate na yun, siya na bahalang gumawa ng paraan no, for those checking. Basta ibigay mo lang, i-provide mo lang yung data, and then i-provide mo lang sa akin yung rules, and then siya na yung bahalang mag-validate ng lahat. Okay? So after that, no, pag once na ma-validate, success lahat ng validation natin, no, nagpumas lahat, and then papasa natin yung validated data dito sa generate nating variable, no, which is validate data. Okay, so pasa dito sa validated data, and then ito yung ating insert statement. Insert into customer table. Okay? Ayan yun. Dito sa ito eloquent query siya, guys, no? Na ang katumbas niyan dun sa SQL natin is yung insert into customer table. So parang tinatawag natin yung customer na model, 'di ba? So yung model natin, and then meron siyang create function diyan. No, na parang sinasabi natin, okay, insert mo to or create mo tong record na to. So ano yung record na yun? Yung validated data natin dito, 'di ba? So and then after that, no? So once na ma-create yung data, and then magre-redirect tayo doon sa index page, no? 'Di ba kasi syempre nandun tayo sa form, saan natin fi-fill upan yung details ng customer, and then after na maging successful to, na i-redirect na tayo doon sa tag dito, i-redirect tayo doon sa index ulit. Okay? So save natin to, and then i-test natin siya. Okay? So make sure natin na gumagana. Okay? And then tuloy lang natin to. Test natin kung gumagana siya. So let's say QC, and then test, and then create customer. Ayun. So yung create customer, saan natin siya makikita? Ayun, dito. Ano, data admin, tapos yung ginawa nating user. No, but phone. Wait lang, parang medyo may mali. Teka, check natin Address, phone number, text area. Okay. Alright, sige. Gawa pa tayo ng isa. Ulitin natin. So, username, data admin 2, yung email natin, gawin natin 2. So, since kailangan unique din siya, di ba? Lagyan natin ng password. Same lang din ang name and everything. Yung phone number natin, tapos QC. Okay. Mali ata. Dito kasi ata nilagay ko QC. No? Okay tayo. Yan. And then, ayun. No? So, na-create yung data natin successfully. Okay? So, next naman, na gagawin natin is, so since may create, gusto rin natin siyang i-edit. O kaya, pag click natin ito, no, i-display niya yung pinaka-full na full na details ng customer natin. So, unahin natin yon, no? Pag click ng pangalan, gagawin natin tong parang link, and then i-display niya yung lahat ng details. 'Di ba? Yung dito sa form natin na to. Yan, this one, no? Paano natin siya gagawin? Una natin gagawin is, syempre, create natin dito sa controller yung function, no? So, yung function, ito, display the specified resource. So, ito yung gagamitin natin, yung show. Okay, yung show. So, dito sa show, mag-accept siya ng ID. Kailangan natin ng ID. So, paano natin siya gagawin? Okay, so ganito siya. Una muna, kailangan natin mag-declare ng variable dito. And then, sabihin natin, customer find yung ID. No? Yan. Find lang muna. No? Para simple lang. And then, after that, yan. Actually, pwede natin siyang ipasa. No? Pagka-find ng ID, so ito, yung find na yan, object, diba, is buo yan. Kumbaga parang isang object yan mismo. And then yung object na yan, pwede na natin siyang diretso na ipasa dito sa ating
view, which is yung customers that show. Save natin to. And then, next natin gagawin is yung view. Okay? So, wala pa tayong view for this. Diba? So, kailangan natin mag-create ng view. Open natin yung terminal. Mag-create na tayo ng new tab siguro dito. Mag-cd tayo doon. And then, sabihin natin PHP artisan make view and then customers that show. Ayan. So, customer that show natin, ito. So, click natin to. So, gagawa natin siya ng display. So, actually, yung display niya is parang ganito lang din. Parang katulad lang din sa index. No? Pero, hindi, wait lang. Ito lang kokopy natin dyan, no? Yung for each. So, syempre hindi natin lalagay yung create new customer. Diba? So, ito na lang ilalagay natin dito sa loob ng div. And then, syempre, what we can do is siguro lagyan na lang natin dito ng H1 customer details. Yan. No? So, para mayroon siyang header. Tapos, instead na loop yan, hindi na tayo maglo-loop dito kasi syempre, we know na isang customer lang naman yung lalabas dyan. So, that's why, pwede sabihin na diretso na customer and then username. Kasi yun naman yung papasa natin customer. So, ito yung pagpapasa nung object papunta dun sa view natin. So, ganito. So, dito, ang gagawin natin, dadugtungan lang natin siya. Kung ano pa yung mga fields na meron tayo. So, balikan natin yung ating database. Ayan. So, ano yung mga fields na kailangan nating i-display dyan? So, may username. Okay. And then, sabihin na lang natin dito siguro. Ayan, pwede yan. No? Username yung parang pinaka-H2 natin. Yung header. Tapos, email. Siyempre, password din natin i-display. Okay. So, private information yan. First name. After ng email, let's say first name and then last name. And then, after that, date of birth. Okay. Date of birth. And then address. Okay, date of birth, phone number, and then address. Phone number, then address. Okay. Sige. So, i-arrange natin siya, no? Based on that arrangement. So, email, first name, last name, date of birth, phone number, and then address. Siguro lagyan na rin natin yung created at dito sa dulo para at least alam natin kung kailan kinreate yung user. Okay, so save natin to. And then, next natin gagawin, so after ng controller, ng view, doon na tayo sa route. Kasi kailangan nating express or ang tawag dito, igawan no, ng route yung ating ginawang show. Ito yung magiging route niya. So, route, get. So, get yon. Get yung ating dahil syempre, kukuha tayo ng resource sa database. And then slash customer, and then dito magpapasa tayo ng ID. So ang tawag natin dito is parameter. Ito yung parameter niyan. So ngayon kapag inano natin yan dito sa URL, ang magiging itsura niyan is that ayan yung path natin, customer, tapos ano yung ID. No? So let's say yung ID is 1. Yan. So ibig sabihin pag ganyan yung ginawa natin, mapupunta tayo doon sa show. No, sa show, kumbaga parang yung details lang ng customer na yan, yung ipapakita niya. Okay? So that's why ID. And then dito, syempre the usual, yung customer controller natin, and then yung show na function. And then ito yung ating view. So save natin to. And then next is ano pa ba? So actually, pwede na natin siyang i-test muna. Tingnan natin kung may magiging issue. Okay, yung dito pala, no, yung pag-click. Kailangan clickable siya. So, punta tayo dun sa index, and then ito, yung H1, yung H2 natin, instead na H2 siya, gawin natin, maglagay tayo dito ng anchor tag. So, enclose natin sa anchor tag yung name. And then, href, okay, and then yung ating route, no? Maging route, and then, ano yung route natin? Papunta doon sa customer details, no? So, nangyari dyan is customers that show. Pero may second parameter to, which is yung ID natin.
diba? Yung ID is nasa customer.id. Yan. Kasi syempre customer object yan eh, 'di ba? So yung customer object natin merong ID doon. So ipapasa natin yung ID dito sa show. Okay? So save natin 'to. And then from here, pag ni-refresh natin, ayun, naging anchor tag sila. And then kapag kinilik mo 'to, ayun, makikita niyo doon sa bandang baba, 'di ba? Nakalagay diyan na 127.0.0.8000/customers/1. So ito yung customer 1 natin. Yung isa naman si customer 2, 3, 4 and so on. 'Di ba? So pag kinilik natin 'yan, click niyo lang, ayun. 'Di ba? So may redirect tayo doon sa page kung saan nandito yung lahat ng details ni customer. Okay? Lagyan natin siguro ng back para makaback tayo dun sa details niya, no? So mangyari diyan, dito sa show natin, we can say here, no, href and then back to the customer list. So same lang din siya nung katulad dun sa create. Pag ni-refresh natin to, ayun, mayroon tayong back and then babalik tayo dito sa customer list. Okay? Ayun, so gumagana yung show natin. So yun lang, di ba? Simple lang yung show. Ang next natin would be is try naman natin siyang i-edit. I-edit natin yung details. So paano natin siya gagawin? So ang edit sa controller, dalawa din siya. Parang katulad ng create. So yung edit, pag-display ng form, and then pag-click mo dun sa save button, yung update naman yung ma-execute. So yung edit, ito yung pag-display ng form, and then dun sa update, ito na yung pag-save ng record dun sa kung ano yung mga in-update mo na fields nung customer natin. Okay? So dito sa edit, ang una natin gagawin dyan is actually parang katulad nitong sa show. Kailangan natin mag-create ng customer object para kunin yung customer. Okay? Tapos, Tapos, after nan, saka natin i-display, no, ipapakita yung edit na view. So, customers.edit. Siyempre, ipapasa natin yung details ni customer. Okay? So, parang parehas lang din siya nito. 'Di ba? Pero siyempre dito, yung ating view is yung ating customer edit na. So, create natin yung customer edit na yan, na view. So, PHP artisan make view and then customers.edit. Ayun. Dito sa customer edit natin, click nyo lang yan. Okay. And then from here, customer details. Alright. So, div. Sige. Okay. So, okay. Hindi yan yung kailangan natin gawin, no? Kailangan natin gawin is, sure, customer details pa rin siya. Pero parang halos kamukha nitong, dito, create, no? Yung ating magiging form. So, actually, medyo baguhin natin ng konti itong, itong create natin. Kasi dito sa action, ang ginawa niya is yung URL mismo. So, pwede natin palitan to into PHP code. Sabihin natin dito route and then customer.store. Yan, store yung ano natin dito eh. Yung route natin. Sorry. Kailangan pala naka-enclose dyan. Okay? Store. And then, pwede nilagyan space. And then, pwede natin i-copy to. Copy natin yan. Alright. So, ngayon, edit natin. Pwede natin i-paste yung form na yan. But dito, yung route natin, magiging update na siya. Okay? So, update na yung gagamitin natin. Tapos, ang isa pang gagawin natin dyan, idudugtong natin dito sa CSRF, no, is mag-add tayo dito ng method put. Ayan. So, bakit? Bakit natin kailangan gawin to? Kasi di ba naalala nyo, dun sa ating mga methods, di ba meron tayong get, post, put, patch, tsaka delete. No? So, yung mga methods na yon, so, syempre,
since ang gagawin natin dito is i-update natin yung dito, i-update natin yung records. So papalitan natin yung method into put, no? Dito kasi by default, no, sa form natin, dalawa lang yung pwedeng method eh. So it's either post, dialog, or get, 'di ba? So kaya usually post lang yung nilalagay natin dito. Pero syempre hindi post yung method natin para sa update. So put, 'di ba? So during the transmission, no, sa pag-create ng HTTP request, ino-override natin itong post na to into put. So kaya natin nilalagay itong method na to dito, no? So put. Ngayon, next natin gagawin is, syempre itong form na to, i-display niya dapat yung current na value ng each field. No? Syempre, para makita mo kung ano yung i-edit mo, 'di ba? Kung ano papalitan mo. So, paano natin siya gagawin? Sabi natin dito, value is equal to ano yan? HTTP code to. No? So, value old and then yung ating username. Tama ba? Wait lang Verify ko lang, guys. Sorry. Verify lang natin. So, edit, Laravel, edit, view, value. Check natin. Ayun. Ito yung kailangan natin dyan. Copy lang natin yan. No? And then ito yung ipipaste natin. So, ano yung ginagawa nito? So, parang ang ginagawa lang niyan is, ba't naka-highlight sa... Okay. Sige, pwede rin naman. Alam ko kasi kahit hindi na i-highlight sa kahit hindi na siya i-highlight sa... Anong tawag doon? Quotation. Anyway, sige. So, dito, since text yung ating field, so parang sinasabi natin dito, okay. So, yung old value ng username natin, no, is, ito dapat customer siya. Yan. So, yung old value, or yung, well, magiging old na siya, no, once na ma-execute yung update, kunin mo, no, dito sa field na to, or sa customer username, yung field na yan. Tapos, ito yung magiging name niya, o yung username. So, parang ito lang yun. Ito yung method natin para kunin or para magkaroon ng link yung input type na to doon sa object natin ng customer and then yung property niya. 'Di ba? So, ito lang yung igagamitin natin across all of the input type natin, no, na text-based. So, sa email, sa password, 'di ba? And then sa first name, and then meron din tayo para sa last name. Ayan. Sa birth date, tingnan natin sa birth date. Kung meron silang parang specific na way for that. Okay. So, parang ganun din ata siya. Okay, sige. Para sa date, we can add it here. Okay. So, palitan natin guys, no? Kasi parang nangyari lahat customer, lahat username. So, dito, email. No? So, yan lang natin. I-make sure lang natin na parehas. Then, dito, password. Which is hash password. Tama ba? Tama. Hash password siya. So, ito, hash password din. Yan. And then, first name, okay. And then, last name. And then, date of birth. Sa phone number naman, ganyan. Then, phone number nga ba yung field natin? Phone number. Okay. And then sa address, ang mangyari dito sa text area. No? So, yan. So, ito yung magiging value niya. Okay?
So, iba-ibang ano yan eh, iba-ibang field or iba-ibang type, no, ng data, iba-iba yung parang way nila kung paano i-display yung old value, no? Ito naman yung para dun sa kung drop down box yung meron ka. Tapos kung checkbox siya, ganito rin, no? Iba din yung way. So anyway, so puro naman halos text-based yung field natin. So ganyan natin siya gagawin. Alright? So save natin to. And then, ano pa ba kulang natin, no? So meron na tayong controller. Ayan. Yung controller pala natin, hindi pa tapos tong update. Ayan. So anong gagawin natin dito sa update? So syempre, katulad din sa store, kailangan din nating i-validate yung ating input. So after na ma-validate, na pumasa siya dun sa validation natin, so una natin gagawin is hahanapin natin yung user na yon, no? So syempre, pinrovide na yung ID sa atin, 'di ba? So hahanapin natin siya. And then once na makita, found itong user na to, that's the time na yung record na yun i-update natin with the validated data. No? So kaya mapapansin nyo dito yung customer, then tinirigger natin yung update, and then ano yung mga fields na i-update natin. No? So based dun sa validated data natin. And then after that, redirect tayo dun sa index page ulit natin, no? Sa list ng customers natin. Save natin to, and then pwede natin i-test. So refresh. Okay. Well, actually, may isa pa pala tayong ginagawa is yung paano tong display, no, ng edit form natin. Okay. So, punta tayo doon sa, ang gawin na lang natin, no, is dito sa loob ng customer details, no, nandito yung edit. So, meron tayong button na ilalagay dito to edit itong form na to. So, doon sa show, dito, mag-add tayo dito siguro ng href and then edit. Ayun eh. So, edit customer details, no? So, edit yung route natin and then papasa natin yung ID ni user. So, save yan and then meron pa pala sa route. Di pa natin nagagawa yung route. Okay? So, yung route, dalawa din yung route na gagawin natin. So, una, yung edit customer and then put. No? Simulan natin to. Una yan. Okay? So, ipares-pares natin siya guys, no? Okay, store, pares niyan is ito. And then, yan, ipares-pares natin. Okay, ayan. So, dito, gumawa tayo ng route, get route, para i-display yung ating form. No? So, yung itsura niyan is customer, no? So, syempre, ID, to show, kasi ganun ginawa natin di ba? To show. No? Tapos, sa dulo niya is yung ating edit. No? Kasi pag click natin ng edit function dito, magiging edit mode siya. Okay? So, customer controller, ito yung customer controller natin, and then may edit function tayo dyan. So, ito yun. And then from here, yung pangalan ng view natin, customers.edit. And then next is, so kung ang create is merong post, ang create is merong post, ang edit is merong put. So, put yung gagawin natin. So, dito, customers slash, then yung ID, kung ano yung ID ng record na i-update natin. So, put yung ating method dito. And then from here, meron tayo ditong update, which is ito yung ating pangalan ng function, yung update. And then yung pangalan ng route for that is yung customers.update. So, save natin to. Okay. And then, nalagay na ba natin siya? Okay, sige, sure. So, balik tayo sa list. So, let's say, i-edit natin itong ginawa ko, no? Add data admin. So, may edit customer. So, pag click mo nyan, okay, so mukhang may error. Ayan, so merong error. Ano to? Customer update not found. Okay. Customer update not found. Ayan yun. Customer update. Malamang dito yon. So, customers, ayan. Nakakalimutan yung mga letters. Okay, so balik tayo. Back to customers tayo. And then, sige, edit natin siya.
Ayun, makita nyo guys dito sa URL sa taas. No? Ayun, customer/12. So, pang 12 tong record na to. Ngayon, pag inedit mo siya, ayun, ano to? Customers update. Okay. Kulang pa pala. This one. Ayan. May kulang tayo. Tama. So, syempre, papasa natin yung customer ID. Diba? So, save natin ulit. Back tayo. Back. Ulitin natin. No? So, click. And then, edit customer. Ayun. So, lumabas na. No? So, dito, mapansin nyo guys, no, sa URL. Diba? Pag back natin sa customer, sorry. Pag dito, makita nyo dyan, customer/ yung ID. Which is ID nitong customer na to. Pag nag-edit ka, papansin nyo dyan, no, yung customer/ yung ID, which is 12, tapos meron tayong edit na dinugtong, which is ito na yung edit mode. Ito na yung form. Diba? And then yan, kung sabihin natin, palitan natin ng username, why not? Tapos yung number niya, ganyan, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, create customer yung pangalan. No? Pwede natin palitan siya. No? Gawin nating save. No? Pero anyway, edit pa rin yan. No? Iba lang, yung text lang yung ano dyan. Kasi kinopy-paste natin eh. Hindi natin minodify. So, save na lang natin. Ayun. So, let's see kung na-update natin yung admin24. Diba? So, click nyo lang yan. And then, ano yung mga in-edit natin? Yung phone number, diba? Tsaka yung username niya. Okay? So, balikan natin itong customer, itong edit, no? Palitan natin yung mga text field. So, sa edit, instead na create, update, customer info. And then, siguro dito, update customer details. Yan. Para medyo distinct yung ating view. No? So, mga static modification lang naman yun. So, back tayo. So, edit natin to. Edit customer. Ayun. So, update and then update na siya. So, dugtungan natin to. Hanggang 0. And then, save natin. Ayun. So, na-update natin siya. Okay? Ayun siya. No? So, update. So, nagawa na natin. List ng lahat ng customers. Yung kanilang, yung create form natin. And then, yung show ng details. And then, yung edit. No? Yung modification natin. So, yung last na lang na method, yung ating implement, which is yung delete. Okay, so paano natin to gagawin tong delete? So, balik tayo dito sa design. So, mangyayari dito is, siguro the same na lang din, no? Sa loob ng show details natin. So, kung merong edit customer dyan, mag-add tayo ng delete. No? Para pag-press ng delete, babalik dun sa list. Okay, so paano natin siya gagawin? Punta tayo dun sa show na form. And then dito siguro mag-add tayo dyan ng href. Hindi, sorry. Hindi na pala href. No, sorry. Ganito ang mangyayari. So, syempre kapag nag-delete tayo ng customer, guys, ang planner natin is, ang tawag dito, once na mag-click ng delete, kailangan meron muna tayong confirmation. Hindi tayo basta-basta magdi-delete not unless may confirmation, no? So, syempre, for UX experience yun, di ba? So, paano natin siya gagawin? So, ang gagawin natin, instead na href, magkikreate tayo dito ng form. Ayan. So, ginawa na niya, no? So, magkikreate tayo dito ng form. Okay. So, explain ko bakit form. Kasi ang idea dito is, doon sa submit functionality natin, doon natin ikakabit yung confirmation. Diba? And then at the same time, kapag ganito kasi yung anchor tag yung ginagawa natin, no? Get yung HTTP method ng mga access, yung mga ginagawa natin dito, no? Get. Pero syempre pag nag-delete ka, hindi get yung delete. Diba? Delete ano siya, method. So dapat nasa form siya instead na nasa href, no? So ngayon, himayin natin to, no, para nakikita niyo lahat. Yan. So ngayon, so form yung nilagay natin dito.
Dun sa form natin, yung action natin is customers destroy, no, which is yung nandito sa ating controller, 'di ba? And then pinapasa natin dun sa destroy yung customer ID, 'di ba? So the same lang din sa edit, no, pinapasa din natin yung customer ID. Tapos yung method niya, post, like I said, yun yung default. And then meron na tayo ditong JavaScript. Ito JavaScript to guys, itong part na to. So parang mangyayari diyan, pagka-click ni user ng submit, bago siya talaga dalhin or bago siya ma-receive ng controller natin, meron munang JavaScript na magi-intercept, no, na kung saan confirmation siya dito. Okay, so bago siya dito, bago siya ma-transmit, no, doon sa controller natin. So yung JavaScript muna yung magi-intercept, no, dito sa on submit. Paano sasabi natin dito, may tayong confirm na parang alert box or pop-up dyan, no, natatanungin ka if, are you sure you want to delete this customer? So, ito yung parang nagiging confirmation natin, no, dun sa action. So, JavaScript muna bago dumaan dun sa controller dito, no. So, pag-click ng submit, ito muna yung magpapakita. And then, syempre, kailangan natin specify yung method nung action na to, no, is delete, since destroy nga yung ating gagawin. And then, dito, makikita nyo, meron tayo ditong button na submit, tapos delete customer yung ating label na nakalagay. So, save natin to. And then, pwede natin i-implement yung ating destroy. No? So, anong gagawin natin dyan? So, the same lang din dito sa update. Sa edit. Saan yan? Ito. Kukunin muna natin yung customer na gusto nating i-delete. No? Then, after that, no, yung customer, since nakita na natin, meron siyang action dyan na delete. No, ito. So, yung customer, delete mo tong customer na to. No? And then, after that, pwede natin siyang i-redirect sa index. No? So, since nandun tayo sa show window or sa show page, magre-redirect tayo dun sa index after that. No? Save natin. And then, from here, i-refresh natin. Okay, so this customers, okay, may kulang pa pala. Hindi natin nalagay yung route. Oh, di ba? Lagi natin nakakalimutan, no? Route. Yan. Okay, so i-separate lang natin yung route dito. So route delete, na yun yung method natin. Tapos customers and then slash yung ID. 'Di ba? And then syempre, customer controller natin siya and then meron tayong destroy. And then from here, name, customer, destroy. Okay? Save natin to. And then, pwede natin i-refresh na to. Ayun, so meron delete dito. Diba? Pwede tayo itong bumalik dyan. And then, ayun, may delete. So ngayon, pag kinilik natin to, ito yung confirmation. Diba? So pag kinancel mo yan, hindi niya i-execute. No? So meron lang tayong confirmation to say na, okay, are you sure you want to delete? So di okay mo. Okay, babalik tayo dito sa homepage and then wala na si record natin. Diba? So, pag check mo dito sa database, yan, wala na siya dito. No? So, kaya, actually guys, itong ano nga natin, yung MySQL Workbench, halos din na rin natin siya titingnan in a way, no? Just to make sure lang na parang, alam mo yun, nakikita natin yung records natin. Diba? Na nasa actual database. Pero sa ganitong klaseng setup natin, nakikita naman na natin diba? Based on the output nung application natin. Diba? So ito, pwede mo i-delete ulit dyan, and then yes, and wala na siya dyan. Ngayon, pag sinelect natin to, ay, balik ulit sa 10, yung list ng customers natin. Okay, so yun guys, no, yun yung full cycle ng ating, ang tawag dito, yung full cycle ng ating CRUD functionality, no, dito sa Laravel. So I hope, no, dito, I hope na ready na kayo, no? Na ipasa yung activity natin. So, yung activity natin guys, no, is ang coverage niya is yung ating mga ginawa, no, from the start
nung video na 'to. So, ayun guys 'no, so I hope 'no na makatulong 'tong video na 'to para mas lalo niyo pang, um, tawag dito, maintindihan 'no kung paano yung mga, ginagawa natin 'no sa web development using Laravel. So anyway, puwede niyo ng i-ano, ito iko-commit ko na 'tong code na 'to, pero siyempre hindi ko ipa-publicize 'to. Please do it on your own. So sundan niyo lang kung ano yung nandito sa video, and then kung ano yung ma-come up niyo, kung may mga errors man and everything kayo ma-encounter, please, feel free to message dun sa Discord channel natin or sa Canvas, 'no? Pero I hope nasa Discord kayong lahat 'no, para at least mabilis kong makita yung message niyo, okay? So yun lang naman guys 'no, and mag-post na lang ako ng announcement kung kailan yung parang pinaka-final na submission ng activities natin. Okay? So thank you so much guys, and yun, see you next week tayo. Bye-bye.